Hi everyone, it's me Ariane and welcome to Stories of Life. Before I introduce my next guest, a short disclaimer lang para sa tanan nga inibitar ko gid ang halas tanan nga gapadalagan sa Cadiz City, but because busy gid ilang nga schedule, so hindi gid nila kita ma-accommodate. And I hope this is clear, fair, and no negative reaction sa mga supporters. So let me introduce my next guest, Mr. Robin Imberiga. Good evening, Sir Ruben Emberga. Salamat gid sa imong tion nga ginhatag sa akon kag sa imong salig para sa sining one-on-one talk through video call. Sir, before ang tanan, may gabi sa liwat kag mga musta ko tani sa imo sir kung kamusta ka, kamusta ang experience nimo sining nga kampanya. So, kagid mama, makapoy, no, makapoy pero mamanaton nga daw ka sadya kag malipayon ng kay mabatyagan nato no ang pag-welcome sa mga tao sa ato. Maayo gid kay na feel mo man nga na welcome ka sa mga tao, mga kadisnon sa ilang mga pamalay. Sir, nang pwede mo ma-introduce ang imong nga kaugalingon, kabaluman ko damo naman nakilala sa imong susubong, especially nga nakastart ka na sa imong kampanya. Pero kung tani, makahatag ka gamay introduction sa imong mga kagalingan para mas makilala ka pagit sa mga kadisnon. Sige, so mayong gabi no sa pumulong kadisnon, no. Ini si Ruben Emberga, no, ang inyong konsehal numero 6 sa Baluta. So 48 years old na kita, married to Ann Rios. May duha kita kabataan mo si Ruby Antoinette, 23 years old. Kaga si Ruan, 20 years old. Kaga sa subong no, inconvent kita nga kagawad, no, three-termer, kag number 1 kagawad sa barangay Daga. Kaga of course no, kita naging presidente mananay sa samahan ng barangay kagawad sa siyudad ng Cadiz 2016 to 2018. No, kaga ginawardan man kita sang DLG sa 2015 this one of the best performing barangay kagawad sa siyudad ng Cadiz. Kaga naging federated PTA president kita, no, federation president sa division ng Cadiz sa 2022 to 2024. Kaga ginawardan man kita no sa ERPAC, no, most outstanding ERPAC province of Negros Occidental sa 2019. Kaga sa subong no, isa kita sa mga advisor sa samahan ng sangguniang barangay sa Cadiz chapter. Isa man kita ka-advisor man sa ERPAC Federation diri sa siyudad ng Cadiz. Wow, kala mo gali sa imong mga experiences man. Kag sa mga award ni mga nabaton, congratulations sir sa imo na nga mga nabaton. Sa religious organization, no, member kita sa Caucus for Christ. Kaga ako ang ilang sector head. Covered sa North A, covered sa Victorias to Escalante. Wow, kada mo gali kay member kapag sang head kapag sang Caucus for Christ. Salamat gid sa imong mga introduction sir, kabay pa nga mabatean ini sa mga kadisnon kag mas makilala ka pagid. Sir, magpamangkot ko ano since na may pamangkot ko tani experience mo sa politics no, pero ginambal mo nang third termer ka na sa barangay kagawad. So ano ang mahambal mo as a barangay kagawad? Ano ang imong mga naubra previously sa barangay? So sa barangay mo na man ginaward na kita ganang abis performing barangay kagawad kay madamo kita sa resolusyon nga ginapasar. Kaga may mga ordinansa man, kaga aktibo kita sa mga buluhaton sa aton nga barangay. Ang dapat ko experience ma'am ako gid mismo nagapalapit sa tao, nagapakig-istorya. Kaga mo lang ginatawag ko nila during semester baha kita
Kay every time nga may baha sa area sa barangay daga no kita gid ang dumasan sa ano kita man ang una nagagitay nga langoy-langoy kag nagaubog para lang sa rescue pag-update sa pumuluyo sa barangay daga. Amo kinahanglan sir sa mga tawo nga sa mga tawo nga kinahanglan bulig nga personal gid nilang makita. Ikaw mismo nga gaobra gid sang imong responsibilidad bilang kagawad no. Kabay pa nga ma-appreciate man nila I hope nga na-appreciate man nila. Sir, ang pamangkot ko sir, since kagawad ka na, ano ang nang-motivate sa imo from kagawad to run for councilor? Okay lang. So, ang nag-motivate sa ato no, sa pagdalagan bilang isa ka konsihal sa Sudad San Cadiz. So, una, no, sa mga organisasyon nga sabihin naging kabahin kita, nakita ang naging presidente nila, naging advisor o kung membro man kita sa ilang organisasyon, ang nagtulog yun sa akon nga tungod sa pagpati sa mga tao nga sa akon nga kapasidad sa akon nga liderato na kaya kung ara ko sa konsiho mas madamo pagid nga mga tao o organisasyon nga akon nga mabuligan. Mayo kay ti ang mga tao mismo ang nag-motivate sa imo sir no kay ti nakita man nilang imo nga mga ginobra kag ang imo nga pagka responsible kagawad. So kanami kay ti sa tawo kag gid naghugot para magpadagan as on councilor. So kabay pa nga suportahan ka man sa mga gasuporta sa imo. Sir, if magaan ka oportunidad kag magdaog bilang isa ka councilor sa Cadiz City, may ara ka bala top 3 priorities legislation na gusto mapatupad bilang isa councilor? So, ang ako yung priority sa mga ako ng edukasyon lang sa ako nga edukasyon at agrikultura ang una. So since nga nagambal ka tatlo, ay katatlo ko diri ang transport. Ay damo ko nakitaan na dapat himuan sa mga resolusyon o kung yung mga ordinansa dapat reviewon ay as Federative PTA President nabisitahan gina naton ang mga eskwelahan sa bilog na Sudad San Cadiz. Pag nakita naton kung ano ang problema sa eskwelahan, anong problema sa ginikanan, sa kabataan, kaga sa mga manunodlo. Kag of course sa agrikultura, no? Ako yung nagapatik ito ang agriculture, no? Hindi man nakasandig, no? Ang ekonomiya, kag ang mambalaton nga sufficient supply sang pagkaon para sa kadisnon. Kag nagapromote kita permis ang organic farming, no? Ay isa man kita no sa una na may programa man sa radyo na gugma sa panguma sa ikayong lawas sa iban pa. Kag nakita lang ako no sa ako man nga paglagaw-lagaw pag-istorya damo man ko mga nakitaan na kundi sa farming kundi sa mga pressure cooks naton nga mga problema nga dapat naton idalon sa konsiho. Kagamo man ni sa ato ng mga transport sector sa ako mga paghinunanon sa ila. So mo nang perming hambal ko sa ila nga gusto ko lang na i-reviewon ang ordinansa sa syudad pag kung anong mahimo naton kay mambal ko nga daw damo gid nga ng ano ni ba tawag sila ng disadvantage no sa aton nga mga mangingisda sa aton nga mga transport sector kag sa edukasyon damo gid sa dapat nga tutupan man na para maayo ang pagtudlo sa mga manunodlo sa aton nga mga kabataan. Of course, with the help sa mga ginikanan man kag sa support sa LGU. Mayo, sir, sa imo mga, at least nakita mo mismo kung ano ang mga dapat nga isulong sa mga kadamaan or sa mga kadisnon. So, kanami, gid kay next na, kumbaga, na-experience mo gid, nakita mo gid, naibalaan mo gid. So,
kabay pagid nga magaan ka man tsansa sa sini nga eleksyon, no? Sir, anong mamatyagan mo since nga ikaw nagadlagan independent councilor? Ano imo nga na experience bilang independent running councilor? So, ang akong experience sa pagpadalagan bilang independent councilor. So, sa part ko, mahambal akong nga mabudlay, no? Una-una, pinagdali kulang kita, no? Sa mga makinarias, kulang kita. Kaya nga akong sa isang campaign, daan house to house siya. Kaya nag-istorya kita sa mga tao, no? Ginataklan natin ang mga kabukiran, gitabok kita sa suba, no, sa mga bayon. Upos ang diri sa sudad ginabisitahan din nato ng mga balay-balay. Ang ato man experience nga ang kadisnon, no, ang kadisnon damo gid sang mga mahambal namon yamo, reklamo nga wala mabatian sa gobyerno na gusto man naton dalon sa konseho. Kung wala kinahambal ko sila nga kung kaluyan kita maging tingog kita sa mga sektor, no, ano man ka mga sektor, organisasyon, maging tingog kita sa konseho. Kaya isa ka din nila ano sa akon, paano na lang kung hindi magkadto sa akon ng education, ang agriculture, or ang transport, ang big. So, ako lang bakit antes ko yung nagpadalagang city councilor, pag-desisyon ko gid, napinsan ko lang daw anong ako ni Himuon. Pag sa akon nga mga naplano na daan, miski hindi ako nakauyat sa nila nga komitiba, may mga inisyatibo kita yung Himuon para dira. Of course, sa ginsilin ko na sa aton experience sa aton kampanya naton, ini mga problema sa mga pumuluyo, miski hindi niya ako niya komitiba, pwede nila ako niya mapadangat sa konseho pagi sa pag-privilege speech kung sino mga concern ng mga komitiba, sino yung mga problema sa mga tao. Ang nagalingan nga ako, naalagin sa barangay nga nagapanaog ko sa tao, kaya na ako nahibaluan kung ano nga resolusyon o ordinansa ang akon nga Himuon nga fix kidya sa problema o kung sa bakit dya sa mga problema sa mga tao. Ika namin, sir, kahit why ka pa nakapungko sa posisyon, may ala ka ng mga plano, kag namigid ini nga mabatian Manila ang imo mga gusto may tabo kung magaan ka tsansa bilang councilor, kag kung hindi mo nahatag sa imo ang committee, so may ara ka man niya back up, kumbaga, para matupad man ang imo gyapon nga gusto nga may tabo. So kabay pagid nga magaan ka tsansa, mabatian ini sa mga tao, kag kumbaga makapaminsay sila kung ano ginang ilang nga gusto nga matabo man para sa ilang nga man nga kumbaga future, di ba? Kahit ilang man nagpadlagan man ta sir mo kundi para sa kagalingon naton kundi para gid sa mga kadisnon. Ang maging ang pinaka-importante sa tanan. So mo na galing nga nakita, no? Ginambal ko niya sa mga pumulong kadisnon. Labi lang isa mga supporter nga ang aton nga kampanya, no, makampanya lang dito sa patas. May baligyan na lang ang inyo kandidato, ako bilang inyo kandidato, na hindi ka mo mangguba sa iban. Kay mahambal nato ang kampanya mula daw hindi na namin kaya hindi na patas. So dapat ang pagkampanya naton paliang patas, no, na hindi kita way magkakalipay nga magguba ang ibang nga mga kandidato para na ako yung mapatas. Kundi dapat inambag ko na sila ng ibaligya lang ang inyong kandidato nga si Robin Umberga ni Rosay sa Baluta nga wala ka mo sa may sakit nga balatyagon o kung nagitapakan ng ibang nga tao. Kaya syempre may ara man ka mo goal nga inyong kagalingon nga gusto nyo man nga makabulig pagid kung ara ka mo sa posisyon. So I hope nga ang mga ginahambal ko nga magaan man ka mo chance nga mag-interview ako sa tanan nga mga gapadlagan kaya para mabatian tanan nga mga plano
tanan nga mga gustong mahitabo para sa bilog nga mamensahe mo sa mga kadisnon kag sa imong mga supporters. So, sa liwat, no, mayong gatigid, no, sa pumuluyong kadisnon. Kaya kabay nga ang Ginoo no magapaka-maayo sa atong tanan. So ang akon lang no sa mga pumuluyong kadisnon. Sa ginasilin ko na no masakit matuod ang kamatuoran. Kasi among ginaaya ang realidad na makita ninyo ang kandidato sa tiyempo sang eleksyon. Kaya ginahambal ko sa inyo, testingin nyo lang no si Konsehal Ruben Emberga kay mahambal ka mo nga lain kuya sa iban. Kabay pa no nga hindi nyo gid ako pag kalipatan sa Mayo 12 nga eleksyon kay ang akon nga tinutuyo tampad kaga sincero kaga nagatanaw ko ako permi no para gid sa kayuhan sa nga pumuluyong kadisnon. Wala ko sang personal nga interest nga nagpadalagan ko bilang isa ka konsehal. Kagabay pa nga sa akon nga pag-inistorya sa inyo, pag-inunanon na akon sa inyo, kaga sa lakat subong sa nga survey sa nga mga kandidato sa syudad sang Cadiz. Ang akon lang nga pangabay nga tani, amo na ni ang tiyempo nga sa diin inyo nga pamatud-an inyo ipakigbato ang inyo nga diretso kaya amo na ni nga time nasa diin mapahayag ninyo ang matuod-tuod ninyo nga sentimento para sa mga kadisnon no para sa syudad sang Cadiz nga magapungko bilang mga opisyal sang syudad. So aton pagid inyo pagid nga palaparon ang inyo nga pangunahuna no sa tatlo ka tuig nga inyo nga mga ginareklamo sa aton nga mga opisyal pangisaron ninyo na ang kwarta isa lang aya kaagi pero tatlo ka tuig ang pangisaron ninyo nasa diin hindi ninyo sila maistorya hindi sila ninyo mapalapitan amo man ang inyo hambal sa akon wala mo ko nagambal sila kundi amo ina ang inyo nga ginahambal. So amo ni subong ang tion nga ipakita ninyo ang inyo nga diretso. Gani ako nagapangabay sa inyo no nga hindi nyo gid pagkalimtan ang numero 6 sa baluta Ruben Emberga. Kag ako mangasiling sa inyo nakabulig ka man, nakabuto ka man sa akon kung kaluyan kita sa konsiho, love Cadiz, love all. Madam, maging salamat, sir. Again, sir, madam, mga salamat sa imong time, kag sa bisan ano ka busy sa schedule na insert, kag onlakan mo akon nga invitasyon bilang sa interview or one-on-one talk. Kabay pa nga ini mabatian liwat sa mga kadisnon, kag good luck, God bless sa maabot na Mayo 12 sa eleksyon 2025. So thank you man ma'am and God bless. Once again, madam, maging salamat Mr. Ruben Emberga. Good luck and God bless for this upcoming 2025 election. Thank you for watching. Don't forget to like and follow for more video updates. Take care and God bless.